magwala sila doon sa harap ng ICC. Sugurin nila pati yung mga local police doon. Sugurin mismo nila yung hearing ng ICC para solve. Gawa niya, Mr. Maravilla. Sila yung nagsabing susugurin daw. Di okay. Pag ginawa nila yan, mga kababayan, malamang permanente na doon si Digong. Baliktad ang magiging resulta niya sa gusto nilang mangyari. Pero maganda yan kasi para ma-redeem ni Baste yung ginawa niyang pag-atras sa laban kay General Torre. Nasira yung maisog image kasi ng mga Duterte. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. I-update ko po kayo sa mga developments ng balita tungkol kay Digong doon sa Dahig. Ito yung balita mga kababayan mula sa Abante Radyo. Mga Pinoy susugod sa Dahig. Sara Digong may alas kontra ICC trial. Ayos? May alas daw, sabi ni Sara Duterte doon sa Maisog Rally sa Kuwait. May alas silang hawak kontra ICC trial. Ibig sabihin, ang mga actions nila ay hindi matuloy din yung ICC trial ni Digong. Yung strategy parehas po ng sa impeachment trial ni Sara Duterte. Dumulog sila sa Supreme Court for technicalities. Pinabura naman ng Supreme Court. Siguro na-inspired. Kung effective niya dito sa Pilipinas, malamang niya effective din sa ICC. Di wow. Yan kung mangyari, mga kababayan, kasi malayo man po yung local courts natin dito kaysa sa international court. Kaya nga po yung mga victims ng EJK hindi nagtiwala sa ating mga local courts. Ayaw nila dito sa paniwala na kayang impluensyahan mga kababayan ng mga Duterte ang ating mga local courts. Di doon Mr. Maravilla sasabi susugod yung mga Pinoy sa Dahig. Yan mga Pinoy susugod sa Dahig. Ano Mr. Maravilla ang masasabi mo dyan? Very good. Magwala sila doon sa harap ng ICC. Sugurin nila pati yung mga local police doon. Sugurin mismo nila yung hearing ng ICC para solve. Gawa niya, Mr. Maravilla. Sila yung nagsabing susugurin daw. Di okay. Pag ginawa nila yan, mga kababayan, malamang permanente na doon si Digong. Baliktad ang magiging resulta niya sa gusto nilang mangyari. Pero maganda yan kasi para ma-redeem ni Baste yung ginawa niyang pag-atras sa laban kay General Torre. Nasira yung maisog image kasi ng mga Duterte. O ngayon, patunayan ninyo sa pamamagitan ng mga supporters. Talagang maisugan niya mga supporters ni Digong, tinugod pati yung ICC. Di ba? At least, yung mga supporters maisog. Kahit hindi si Baste. Di ba? Very good po. Yan sabi dito, isa pang petisyon ang isasampa ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa International Criminal Court bago ang hearing sa confirmation of charges sa Septyembre. Layo ng isasampang petisyon na hindi na umantong sa paglilitis ang kaso ni Duterte sa ICC. Parehas ng kanilang game plan sa impeachment. Impeachment laban kay Sara Duterte. Dapat niya hindi matuloy yung trial. Kasi nga po, napakalakas ng mga ebidensya na hawak ng prosecution. Parehas ng impeachment case. Kaya dadaanin din nila mga kababayan sa technicality. Yan ang plano din sa kaso ni Digong. So sabi dito sa balita, may isa pa silang filing para sa ICC na kasalukuyan nilang inihahanda. Hindi nila masabi kung ano ito dahil hindi pa nila ito naisumite sa korte. Sabi ni Sara sa kanyang pagsasalita sa harap ng Filipino community sa Kuwait noong Friday. Anya, maraming overseas Filipino workers ang magtutungo sa Dahig
sa Netherlands sa araw ng confirmation hearing upang suportahan ang dating Pangulo. Nagka-camping na sila doon mga kababayan. Nakita ko si Harry Roque mga kababayan. Nagluluto ng barbecue. Ito si Harry Roque. Nagluluto ng barbecue. Yan Matapos na mag-away-away mga kababayan dahil sa humba. Pakalat-kalat na lang po si Atty. Harry Roque. Talagang buhay. Ang masaklap kung after ng humba, barbecue naman po yung pag-awayan. Ganon ngayon ang kalagayan ni Harry Roque. Yan nagka-camping na sila doon. Madumi na yung paligid po kasi ginawang campsite. Malamang pag nainis yung mga local authorities doon, iba na sila doon mga kababayan na magtipon-tipon kasi nakakagulo sa paligid. Di ba? Madumi na mga kababayan yung paligid kasi doon na nagka-camping sila, natutulog, nagluluto, kumakain at nag-aaway dahil sa humba. Yan Harry Roque, mga DDS nag-aaway sa humba. Yan para sa lahat yan. Pero ito sinasabi ko once and for all, The Hague. Merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunuran kayo sa kanya That's why he gets away with it. Kaya nga kailangan na magwala minsan. You have to take a stand. Nasisira tayo rito all because of him. Hindi, walang right. Pag diba? yung mga taong walang tama o mali. Diba? My goodness, food. Tayo, oh my gosh, food. At saka... Sinasabi yung birthday ng kaibigan niya. At saka, mami naman, humbawa yun, naman si Alvin, birthday na birthday, Subo-sobra na siya. Pakita dito, pumunta siya. Putang ina. Nga, binababoy tayo ni Aldo. Ayan, may naka-screenshot na lahat sa ginagawa niya. Bakit hindi na lang siya magpunta dito para mag-enjoy? Ano ba yan? Yun talaga gusto niya, pahiyaan? O sige. Dahil sa humba po, mga kababayan, nag-away-away yung mga DDS sa The Hague. Ngayon, sabi ni Sara, susugo daw yung mga Pinoy sa The Hague. Ayos, very good. Para pag nagkagulo kayo dyan, may rason na para ibawal ang pagtitipon-tipon kasi nagiging unruly na po at naging madumi na po yung paligid. So nakakaya ito mga pinagagawa ng mga DDS mga kababayan sa The Hague. Nasira yung imahe ng mga Filipino, yung mga masasamang ugali po. Sa bagay, sila man lang po ang may ganyang ugali. Nakikita ng ibang lahi, doon nila ginagawa dahil sa pagkain sa humba, nag-aaway-away. You see? So marami daw ng mga Filipino ang pupunta doon sa araw ng confirmation hearing para suportahan ang dating Pangulo. Sabi ni Sara, naganda sila para sa confirmation of charges. Maaring narinig na niyo na at ilan sa inyo ay maaring nagpaplanong pumunta sa The Hague sa September 23 para sa confirmation of charges. Tapos naganda na rin ang mga abogado, sabi ni Sara. So, sabi dito sa kwento ng Abante News, muling haharap sa ICC pre-trial chamber si dating Pangulong Duterte para sa hearing ng confirmation charges sa September 23. Dito, pakikinggan ang panig ng prosekusyon, depensa at kinatawan ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa gira kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pagkatapos ng 60 araw, magdidesisyon ang mga judge kung magkakaroon ng paglilitis o hindi. Sabi ni Sara, meron po silang final
yung pag-question ng jurisdiction ng korte sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simple lang ang sinasabi nila. Nag-imbestiga kayo, lampas na ang 1 taon na pwede kayong mag-imbestiga. Dumaan ang 1 taon bago kayo nagsimula mag-imbestiga, kaya hindi na yan pwede, sabi ni Sara. Iti-technical nila mga kababayan, parang yung impeachment case na lumabagan niya sa 1-year bar rule na kinatigan ng Supreme Court. Tingnan natin kung ang technical questions nila mga kababayan sa kaso ni Digong sa ICC, papaboran ng mga ICC judges. Kasi ang game plan nila, dapat hindi matuloy ang trial sa dating Pangulo, citing lack of jurisdiction po. Kasi ang narrative nila po, kidnapping, kinidnapan niya. Ito yung mga reactions ng mga netizens. Sabi ni Osberets, asa pa kayo, makakauyan sa Pinas. Sabi ni Arvin Aguila, Inday, wala dyan si Cheese para sakyan yung argumento nyo. Sabi ni Sinon Junela, makulong ka dyan, you deserve in the Hague. Sabi ni Janos, hindi ito Philippine Senate or Supreme Court, Inday. Naunsa ka ba? Sabi ni Joel Ray Septimo, luto mo na mga DDS. Sa Pinas kasi, kayang lutuin ang kaso. How to cook humba. You see, walang maniwala sa sinasabi ni Sara Duterte sa ating mga netizens po. Sabi ni Viner Del Monte, ano yan, impeachment? Sanay talaga ang mga Duterte sa pagmamaniobra ng mga kaso gamit ang rason na teknikalidad kuno, imbes na yung bigat ng kaso ang sagutin. Intimidasyon talaga ang galawan. Sabi ni Erms Junior Bala, mga judges doon hindi gaya ng mga hukom sa Supreme Noodles na kayo naglagay, kaya yung mga technicalities ninyo di uobra. Sabi ni Najdi, ginagawa mo naman impeachment, pinaglalaroan ng Senate, kakampi mo DDS Senator, ibahin niyo ICC, iba ang kanilang korte, ibang kanilang court sa Korte ng Pilipinas, Supreme Court. Pwede bayaran, pwede din utang na loob, friends, money talk. Sabi ni Rosemary Kahutay, sounds like the impeachment. Sabi ni Miles Montecastro, ang ICC ay hindi Supreme Court, Senate na hawak nyo. Kung hindi lang pumunta si Digong sa Hong Kong, malaya pa sana siya hanggang ngayon. Kaya ginagawa ng anak, sabi ni Randy Parharillo, diversionary tactics para mabaling yung atensyon ng masa sa iba. Mga pabiktim sila, paawa effect. Sabi ni Kirwin, wala kaming pakialam sa technicalities, guilty or not guilty lang, convicted or not lang. Sabi ni Amber Heard, sa Pinas lang yung pupwede, mga gusto niyong mangyari na ganyan. Sabi ni Maricar, ito na naman sila sa technicality, naka-strike 1 sila sa Supreme Court, ngayon gusto i-apply din sa ICC. Sabi ni Ewol, ina-apply lang siguro ng ICC kung meron justice system dito sa Pinas, kaya mga 48 years pa yan bago matapos. Walang gumampi, mga kababayan kay Sara Duterte. Ngayon, yung kanilang mga senador, si Bato, si Go, nanawagan po ng prayers para kay Digong. Yan o, sabi rito, Senators Ronald Bato de la Rosa and Christopher Lawrence Bongo, Davao City 2nd District Representative Omar Duterte, and Puwersa ng Pilipino Pandagat, Representative Harold Duterte, asked the people here on Sunday to continue praying for former President Rodrigo Duterte who remains at The Hague, Netherlands. Malabo man pakinggan po si Digong, pati kayo po, yung mga prayers ninyo. Kasi sabi ni Digong, ang Diyos daw stupido. Sino niya itong stupidong Diyos? Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You see, malabo po. Siguro kung nagsisi si Digong habang nasa loob ng detention cell. Pero malabo na magsisi yun po sa katigasan ng kanyang ulo. Proud na proud siya sa kanyang kaambugan, mga kababayan. Kaya yun ang sinapit niya ngayon. Kasi sabi nga natin paulit-ulit, malinaw ang sinasabi po sa Bible. Ang mga mapagmataas
For those who exalt themselves will be humbled. Napakalinaw. Yung mga tao daw na mapagmataas, mga mayayabang, binababa ng Diyos. Kaya ito ngayon si Digong nakakulong. May tinuturo sa kanya yung ating Panginoong Diyos na tinawag niyang estupido. O ngayon, siguro, iwan ko kung nare-realize niya yung mga mali niyang ginawa, mga kababayan, nung panahon na nasa labas pa siya ng kulungan. Tama po, mga kababayan.